Ako si Rhea, 35 years old, hiwalay sa asawa at mayroong 2 anak na babae na kasalukuyang nasa puder ng kanilang ama. At kung bakit kami nagkahiwalay ng asawa ko. At kung bakit nasa kanya pareho ang mga anak namin. Hayaan ninyong isalaysay ko ang buong kwento. Noong high school ako ay isa lang ako sa mga estudyante na laging kapos sa budget. Galing lang sa mahirap na pamilya. At dahil nga maliit lang ang baon ko, madalas ay nauuwi lang ako sa tuhog-tuhog. Yun bang pagkain lang na nabibili sa labas ng school namin? Fishball, eggball, kikiam at panulak na palamig. Masaya na ako sa ganun. Ang mahalaga ay malamnan lang ang aking tiyan. Mayroong kaming suki na matanda at matagal na din siyang nagtitinda sa harap ng school. Tawagin na lang natin siyang Mang Berting. Oh, iha. Sige lang, tumuhog ka lang dyan. Huwag mong isipin ang pera at okay lang na sumobra ang tuhog mo. Kung magkano lang ang kaya mong ibayad, okay na yon. Sad ni Mang Berting isang araw na nagmemeryenda ako sa pwesto niya. Napansin kasi nito na konti lang ang tinuhog ko na fishball at hindi ako tumuhog ng kikiam. Mas mahal kasi iyon. Nakita din kasi niya na nagbibilang ako ng barya sa aking maliit na wallet. Naku Mang Berting, okay na ho ako dito. Pambili na lang po ng palamig. Sagot ko. Pero kinuha nito ang plastic na basong lagayan ko. At siya mismo ang tumuhog ng kikiam para sa akin. Ganun palagi si Mang Bert sa akin. Napakabait nito. Mula pa nung first year ako, ay baka umabot na. Ang libo nang naidagdag niya sa akin. Dahil halos araw-araw akong kumakain sa kanya. Madalas akong tuksuhin ng mga kaklase ko at kaibigan na suki din ni Mang Berting. Ang sabi ay may gusto daw ito sa akin, kaya ako lang ang palaging may dagdag. At minsan ay libre pa. Bale wala naman sa akin yun dahil para sa akin ay mabait lang talaga si Mang Berting. At ang kabaitang iyon ay hindi ko binibigyan ng masamang kahulugan. Pero itong best friend ko na si Lani ay nagtanong sa matanda, Manong Bert, bakit ba kasi sa dami ng suki mo dito ay itong si Lani lang ang madalas ninyong ilibre? Ano po bang meron sa kanya na wala sa akin? Parehas lang naman kaming maganda. Alam niyo kasi mga iha, itong si Lani ay gustong-gusto ko talaga dahil napakagalang at mahinhin at sa tingin ko ay napakagalang nito sa magulang niya. Iyan ang hinahanap kong ugali ng isang babae. Paliwanag pa ni Mang Bert. Mas lalo tuloy akong kinantyawan ng mga kaklase ko. Wow, haba ng hair. Type ni Mang Berting. Kaya pala laging libre ng tuhog. Natatawa pang biro ng mga ito. Teka. Bago kayo mag-isip ng masama, pakinggan niyo muna ako. Sad ng matanda. Oo, gusto ko si Rhea pero para sa anak ko. Paglilinaw nito. Alam niyo kasi ay may anak ako na kasing edad mo iha. Napakabait nun at kung itsura naman ay tiyak kong may ilalaban naman. Saad pa nito. Ay naku Mang Bert. Wala po sa isip ko ang pakikipagrelasyon dahil nais kong magtapos ng pag-aaral. Ikaw talaga iha. Hindi naman porke may karelasyon na ay masisira na ang pag-aaral. Natuwa ako sa sinabi ni Mang Bert hindi, dahil sa nalaman ko na gusto niya ako para sa anak niya. Natuwa ako kasi kahit paano ay hindi na ako tutuksuhin ng mga kaklase ko sa kanya. Lumipas ang mga araw, buwan at taon. Nasa huling baitang na ako noon ng high school at malapit na makagraduate. Normal pa din ang lahat. Regular kaming nagmemeryenda kay Mang Berting at madalas pa din na may dagdag o libre ang tuhog ko sa kanya. Ngunit isang araw ay bigla na lang na hindi ito nagtinda. Wala tuloy akong makainan na mura ng araw na iyon. Nagtitipid pa naman ako dahil madami na ang kailangan kong bayaran para sa nalalapit kong pagtatapos. Kinabukasan ay ganun pa din, wala pa din si Mang Berting. Lumipas pa ang mga araw hanggang umabot ng 1 linggo. Wala kaming nakitang Mang Berting na nagtitinda sa tapat ng school. 1 linggo bago ang graduation, busy na ang lahat. Pati ang best friend ko ay bihira ko na makasama sa paglabas o pagmemeryenda sa labas ng school. Dahil nga walang nagtitindang mura na katulad ng kay Mang Berting. Uy, Rhea, tara na sa labas at magmeryenda aya ni Lani sa akin. Naku, ikaw na lang at alam mo na hindi kaya ng budget ko ang mga pagkain sa labas. Hay naku Tara, na sure ako matutuwa ka dahil may tuhog-tuhog na sa labas. Natuwa naman ako dahil paborito ko talaga. Ang fishball, kikiam at eggball. Talaga Lani, bumalik na si Mang Berting? Masayang tanong ko dito. Hindi si Mang Berting iba yung nagtitinda, sagot nito. Dahil doon ay bigla akong malungkot ulit. Hindi lang naman kasi ang tinda ni Mang Berting ang namiss ko kundi si Mang Berting mismo. At ang kabaitang ipinakita nito sa akin. Pakiramdam ko ay may second father ako kapag kinakausap at pinapayuhan niya ako. Paglabas namin ay nakita ko ang rolling cart na bagong gawa lang. Maging ang motor nito ay mukhang bago din. Halatang bago lang talaga na magnenegosyo mamang ito. Bago ang lahat pati ang mga gamit nito. Pero natulala ako nang lumapit kami dito. Hindi lang pala cart nito. Ang bago dahil at maganda dahil ang tindero ay napakagwapo. Matangkad moreno, maganda ang tikas ng katawan at mukhang malinis at mabango. Nakaputing t-shirt ito at maong na pantalon. Mas lalo na akong nabato balani nang ngumiti ito
Sa amin dahil ang ngiti nito ay simple, pero talaga namang makalaglag panti. Hindi mo aakalaing nagtitinda lang ito ng tuhog-tuhog. Inabot nito sa akin ang plastic na baso at ang stick na gamit sa pantuhog. Rhea, tumuhog ka lang dyan kahit ilan at libre ko na saad nito. Hinatak ako ng bahagya ni Lani at binulungan. Girl, grabe ka. Ang haba talaga ng hair mo, biro nito. Sinaway ko ito pero ang totoo ay kilig na kilig din ako. Nang tawagin ako nito sa pangalan ng Adonis na tindero na yon. Pinilit kong kumilos ng normal sa harap ng lalaking yon. Bakit alam mo ang pangalan ko? Tanong ko dito. Madalas ka kayang ibida sa akin ni tatay, pinakita pa nga niya ang Facebook mo kaya na-stalk kita ng kaunti. Sino naman ang tatay mo? Tanong ko dito. Perding, siya ang tatay ko. Nagkatinginan kami ni Lani. So ibig sabihin ikaw yung anak ni Mang Berting na nirereto niya dito sa best friend ko. Tanong ni Lani na kinainis ko kaya sinagi ko ng bahagya ito sa balikat at tinignan ng masama. Oo, ako yon. At madalas kang ikwento sa akin ni tatay nung nabubuhay pa siya saad nito. Bigla kaming nalungkot ni Lani. Kung ganun ay patay na pala si Mang Berting. Malungkot na tanong ko. Naging malungkot ang mukha nito. Oo, inatake siya sa puso, biglaan nga lang malungkot na saad nito. Pasensya ka na kuya ha, hindi namin alam. Kung alam lang namin ay siguradong makakapunta kami sa lamay niya. Okay lang, naiintindihan ko. Mula nung araw na yon ay lagi na kaming kumakain kay Randy. Opo, Randy ang pangalan ng anak ni Mang Berting. At tulad ng tatay niya ay lagi ring may dagdag o minsan ay libre pa nga ang mga tinutuhog ko na paninda niya. Sa loob ng halos 1 linggo lang na magkakilala kami ay naging close agad kami ni Randy. Palabiro din kasi ito tulad ng ama niya. Madalas din akong tuksuhin ng mga kaklase ko lalo na ang best friend ko na si Lani. Pero hindi tulad noon na naiinis ako pag tinutukso ako ngayon ay kinikilig na ako. Sa totoo lang po kasi ay unang kita ko pa lang kay Randy ay lumundag agad ang puso ko. Mataas ang pangarap ko, ang nais ko ay makapagtapos ng pag-aaral. Kaya nga hindi ako nagpapaligaw noon sa mga kaklase ko. Pero kay Randy pakiramdam ko anumang oras niya ako ligawan, palagay ko ay bibigay agad ako. At yun na nga po ang nangyari. Dahil sa dami ng babaeng nagpapapicture at nagpapakita ng interest kay Randy ay natakot akong baka bumigay siya sa iba. Kaya ako na mismo ang gumawa ng paraan para masiguradong ako ang makakatuhog sa gwapong fishbowl vendor. Graduation namin noon at sinamantala ni Randy ang huling araw ng pagtitinda sa school. Ako naman ayaw ko palagpasin ang araw na iyon na hindi nakukuha ang Facebook at number niya. After ng graduation ay nagkanya-kanya ng uwi. Ang mga kaklase at best friend ko. Alam kong kapos ang budget ng magulang ko para makapaghanda at mag-celebrate, kaya inaya ko na lang sila sa pwesto ni Randy. Halos wala nang kumakain noon dahil nagsiuwi na ang karamihan. Padating namin ay nagliligpit na si Randy. Uy Randy, pagbentahan mo muna kami total graduation ko. Naman at huling araw mo na dito, pakiusap ko dito. Hindi naman ako binigo nito at binuksan ulit ang kalan sa kanagsalang ng fishball at kikiam. Madami itong niluto dahil nakita niya na kasama ko ang pamilya ko. Masayang masaya ang nanay at tatay ko maging ang mga kapatid ko. Dahil sa simpleng paraan ay nakapag-celebrate kami. Pero double ang saya ko dahil sinasabayan din kaming tumuhog at kumain ni Randy. Kasama namin siya nag-celebrate ng graduation ko at dahil doon ay lumulundag sa tuwa ang puso ko. Pasensya ka na Rhea ha, hindi ako nakapaghanda ng regalo para sa'yo saad ni Randy. Okay lang naman sa akin kung wala siyang regalo. Pero nakaisip ako ng paraan para nakapag-usap pa din kami kahit tapos na ang klase. Biniro ko siya. Aba kung wala kang regalo na yun pwede namang ihabol, diba? Talaga? Paano ko naman maibibigay sa'yo kung sakali? Diba kinuha mo FB ko? E di mag-friend request ka sa akin at i-message mo ako. Nagliwanag ang mukha nito at halatang natuwa sa sinabi ko. Bago kami umuwi ng araw na yun ay ipinakilala ko muna siya sa mga magulang ko. Kinuwento ko na anak siya ni Mang Berting at natuwa naman ang mga ito. Madalas ko kasing ikwento sa kanila si Mang Berting na palagi akong nililibre nito mula pa nung first year ako. Hindi na rin kami pinagbayad ni Randy sa mga nakain namin. Simula nga ng araw na yon ay madalas na kaming magka-chat ni Randy. Nakapunta na din siya sa bahay. Minsan nang dalhan ako ng regalo at tinanggap naman siya ng mga magulang ko. Wala naman kasing masamang tinapay sa mga ito. Basta ang mahalaga lang sa kanila ay ang pag-uugali at respeto. At yun naman ang nakita nila kay Randy. Dahil kahit madalas na wala sila pag dumadalaw ito, ay hindi ito nag-take advantage sa akin at nire-respeto ako. Sa katunayan nga kahit na sinagot ko na ito at pumupunta siya sa bahay, ay hindi man lang ito gumagawa ng aksyon para mahalikan ako. Kahit kami lang minsan ang tao sa bahay, minsan nga ay napapaisip na ako. Respeto pa ba ang pinapakita nito o baka hindi lang ito naakit sa akin?
Madalas na nga pag dumadalaw siya ay maiksing short at manipis na damit lang ang suot ko. Hindi na nga ako nagsusuot ng panloob na pang itaas, pero itong si Randy parang manhid. Hindi yata nakakahalata na sawa na akong tumuhog ng fishball at ako naman ang gustong magpatuhog ng pinya. Isang araw ay dumating ang magandang pagkakataon. Gusto ni tatay na pumunta sa kapatid niya dahil kaarawan nito at sinasama kaming lahat, pero naisip ko na magpaiwan na lang. Ang dahilan ko ay hindi ako maaring mag-absent sa trabaho. Nang mga panahon kasi na yun ay may trabaho na ako. Tinanggap ko na din na hindi ako makakapagpatuloy ng college. Kailangan kong tumulong sa pag-aaral ng mga kapatid ko. May kalayuan ang bahay ng kapatid ni tatay at alam kong aabutin sila. Nang 2 days doon dahil bihira lang sila magkita. Kaya sa 2 days na yon ay solo lang ako sa bahay. At syempre kung dadalawin ako ni Randy ay masosolo namin. Ang bahay, magagawa ko na ang nararapat para sa torpe kong jowa. Alam kong may hilig din ito at ayaw lang ilabas kaya iyon. Ang susubukan kong palabasin